Good day, everyone. This time, we are going to discuss the first lesson here in Practical Research 1, Qualitative Research. Okay? So, this lesson entitled The Importance of Research in Daily Lives. Okay? So, before we proceed, I want you to have this one. Yan, observe nyo lang ng konti. Ayan, familiar ba kayo sa kanya? Kilala nyo ba siya? Okay. So, siya po si Cynthia Villar, no? One of our senators here in the Philippines. And kung makikita ninyo, ma-observe ninyo, nasa Senate ito, no? Parang Senate hearing ang dating. Ayan. I don't know if you're familiar dito sa eksena na to, no? But kung maliliprid nyo siya, sige nga, liprid natin. Isa pa. Ako, matalino akong tao. Na parang yun yung sinabi niya dyan. To give you the context, may kinalaman ito sa research, no? Actually, agricultural research yung dinidiscuss dito. But definitely, nagngingit-ngit or nagagalit dito si Cynthia Villar kasi parang, I don't know, no? We can't blame her naman kung ano yung ikinagagalit niya, but definitely sabi niya rito na matalino siyang tao pero hindi niya naiintindihan yung research na yan. Parang sige, ganun yung sabi niya, no? We can't blame her, especially, di ba, kahit naman tayo or kahit naman sino sa atin, kapag meron tayong bagay na hindi natin naiintindihan or hindi natin alam, at some point, minsan nagagalit din tayo, naiinis or napipikon, di ba? Kaya sobrang importante na before we proceed on doing something, no, hindi lang sa research, kung meron tayong talagang mga kailangan gawin, unang-una kailangan malaman muna natin, no, ano ba yung gagawin natin na yon, and ano ba yung importance nung mga bagay na kailangan nating gawin. At lalo na rin syempre when it comes to research. Okay? So yon. Kaya naman, no, at least ngayon we are going to discuss the importance of research, no, and what is research. Okay? So before we actually proceed, no, I have a question here. What comes into your mind when you hear the word research, no? Sige nga kayo, ano yun nyo, isipin yung maigi. Ah, ano bang unang pumapasok sa isip ko kapag narinig ko yung salitang research or merong nagsabi sa akin ng word na research? Na parang may nag-open sa akin or may nag-open sa'yo ng research, di ba? Anong unang mga bagay na pumapasok sa isip mo? Siguro ako, nung nasa college ako, no, wala pa namang senior high school noon. Hindi ko na siya naabutan. Nung nasa college ako, and then narinig ko yung word na research, ang unang pumasok agad sa isip ko, mahirap, no? Especially, yun din yung naririnig namin from our seniors before, no? Na yan, research, yan, mahirap yan. Baka mamaya di pa kayo makagraduate because of that. Parang mga ganun. So, at some point, medyo nagkaroon ng parang ganun na yung first impression ko when I hear the word research, no? So, kayo, anong unang pumapasok sa isip nyo when you hear the word research? Sige, isipin yung maigi yan, no? I-reflect ninyo later on habang di-discuss natin yung definition and importance of research. Okay? Sige. Okay. To start with, meron akong mga introduce na words, no? And these words are very important when it comes to the understanding of research, no? Para maintindihan natin yung research, kailangan i-discuss natin tong mga words na to. Actually, 3 words to, which is very relevant when it comes to research. Okay? The first word is what do we call inquiry. Okay? Inquiry. Yan, baka familiar na rin naman kayo. Okay? So, according here, inquiry is defined as a seeking for truth, information, or knowledge. It is a problem-solving technique. Okay, every time na meron kang question on your mind and gusto mo siyang sagutin, the first thing that you are going to do is inquiries, no? Sige, bigay tayo ng example. Halimbawa, if you have question, no? Halimbawa, ang question mo ay, mahirap bang magtrabaho? Parang gano'n, no? Mahirap bang mag-work? So, ang unang mong gagawin,
Ano kaya mga ano kaya mga unang pwede nating gawin, no, para masagot yung question na 'yon? Pwedeng magtanong tayo sa kakilala natin na merong trabaho, no. At that point, nagagawa na natin yung tinatawag na inquiry, no. And that's inquiry. No, basically an inquiry. Halimbawa, nagtanong tayo sa kakilala nating merong trabaho, tapos sumagot siya, and then nasagot yung tanong natin kung mahirap bang magtrabaho. And that's inquiry. Okay? So that's one of the basic when it comes to inquiry, no? Or research, sorry. Yung word na inquiry. Okay? But definitely, inquiry is not equivalent to research. Hindi ibig sabihin na nagkaroon tayo ng inquiry, research na yung ginagawa natin. Kaya halimbawa nga, no, yung question natin kanina, mahirap bang magtrabaho or mahirap bang mag-work, tapos nagtanong tayo sa kakilala nating may trabaho, hindi ibig sabihin na nag-ask tayo ng question and nagkaroon ng answer yung question natin, dumaan na tayo sa procedure ng research. Inquiry pa lang yon, no? So, inquiry pa lang siya, and that is not equivalent to research. Okay? Okay. The second word is what do we call investigation, no? Kapag sinabi naman nating investigation, medyo malalim na siya compared sa inquiry. Pero same lang sila, no? Same lang yung nature nila. Kaya lang nga, medyo systematic na, and medyo nagkakaroon na tayo ng multiple sources, no? Para masagot yung question natin. Unlike kanina sa inquiry, basically, no, parang nagtanong lang tayo ng question or nag-ask lang tayo ng question. So ngayon, sa investigation, medyo nagkakaroon tayo ng mas malalim na tugon, no, dun sa paghahanap ng question, paghahanap ng answer dun sa question natin. No, for example, balik tayo dun sa example nating question. Mahirap bang magtrabaho? Mahirap bang mag-work? No, so basically sa inquiry, magtatanong ka lang sa tao na may trabaho, no, kakilala mo na merong trabaho. No, that's inquiry. Kapag investigation, dadagdagan na natin yung sources natin. So, pwedeng, aside sa magtatanong ka sa kakilala mong may trabaho, pwedeng mag-search ka rin sa internet, no, ng answer dun sa question mo na kung mahirap ba magtrabaho, or pwedeng magkaroon na rin tayo ng pwedeng magtanong na rin tayo sa iba't ibang klase ng tao na merong iba't ibang klase ng trabaho, no? So at that point, mas lumalalim yung pagkakaunawa natin doon sa pagtatrabaho or doon sa question natin kung mahirap bang mag-work, no? Okay, sana nasusundan 'yon, no? So inquiry medyo basic pa siya if you're seeking for an answer dun sa question mo. Pag sinabing investigation, medyo nagkakaroon tayo ng multiple sources and medyo nagiging systematic na tayo, no? Nagkakaroon na tayo ng parang comparison, a set of comparison between multiple sources. Okay? However, investigation is not also equivalent to research. Okay? Hindi ibig sabihin na ginawa natin yung investigation, ginawa na rin natin yung research, no? Ibig sabihin, meron pang mas malalim na kailangan gawin when it comes to researching. Okay? Okay. So, balikan natin. Yung unang word kanina, we have inquiry. And then the second word here now is the word investigation. Okay? Okay. So, the third word is what do we call naman? Immersion. No? So, at this point naman, no, isa-isayin ulit natin. When you say inquiry, meron tayong tanong, nagtanong tayo sa, like for example, kakilala natin, nag-inquire tayo, no? Yun naman yung base word nun, di ba? Inquire. So, nag-inquire tayo, and then, that is inquiry. Okay? And then, pagdating sa investigation, nagkaroon tayo ng mga multiple sources, no? Doon sa marami na tayong pinagtanungan, then nag-search na tayo sa book, sa internet, to answer our question, and that's investigation, no? Ngayon, pagdating sa immersion, you are going to involve yourself, no? I-immerse mo na yung sarili mo. So, halimbawa, dun sa question natin na mahirap bang magtrabaho, when we say immersion, you are going to immerse yourself, no? Ikaw na mismo yung i-experience ng pagtatrabaho, ng pag-work.
para malaman mo yung sagot dun sa question mo. Okay? And that is what do we call immersion. No, nagigets ba natin? Parang inquiry medyo mababaw lang, tapos immersion medyo malalim na. And then inquiry medyo mababaw lang, investigation medyo lumalalim na tayo sa paghahanap ng sagot dun sa question. And then pagdating sa immersion, ini-involve na natin yung sarili natin, no? Ini-experience na talaga natin yung gusto nating malaman, no? Yung gusto nating sagutin. Okay? So, yun yung tatlong words na sobrang importante when it comes to research. Okay? However, immersion is also not equivalent to research. No? Ano ba kasi yung research? Okay? So, when we say research, it is a scientific method, no? Scientific siya. Actually, nung elementary pa lang tayo or junior high, lagi na natin na-encounter yung research as a scientific method, di ba? Bakit ba siya tinawag na scientific method? Kasi meron tayong sistema, no, na sinusundan, no, medyo methodical, no. Excuse. Methodical nga ang research, no, and may system, may procedure, standard procedure tayo na sinusundan. Ibig sabihin, when it comes to researching, hindi pwedeng mauna yung step 5 before the step 1, no. Kung ano yung standard procedure na ginagawa sa pagre-research, yun yung kailangan nating i-follow. No? Yun nga yun, no? Kasi nga scientific nga siya. No? So, scientific siya, so it includes collection, presentation, analysis, and interpretation of facts, no? And we are going to rely with facts, no? Alone, because research is scientific. No? Okay? So, in research, a systematic and well-planned procedure is required to meet the need in order that the information is acquired and its accuracy and effectiveness is evaluated. Aside from that, it also gives solutions to problems, no? Hindi lang siya basta requirement natin para tayo makagraduate, no? Yung research, malaking part siya para magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng solutions dun sa mga real world problem na meron tayo, no? Real life problems na meron tayo. At yung mga solutions na yon hindi lang siya based on some beliefs, no, or hula-hula lang, guesses lang, no. Yung mga solutions natin here in research are based on facts, no, mere facts. And sobrang importante no, kasi kapag ganong approach yung ginagawa natin, yung solution na nai-employ natin ay hindi lang applicable sa atin, something like that. Maaring applicable na rin siya generally, or kung hindi man sa pangkalahatan, at least medyo malawak yung kayang maabot ng solutions natin, no, dun sa mga problems, real life problems na meron tayo. And that's one of the importance of research in daily lives. Okay? Okay. So, para mas maintindihan natin, if you're going to combine those three, no, yung inquiry, investigation, and immersion, and that is research. Okay? So, magkakaroon tayo ng basic inquiry, ng mas malalim na pag-investigate, medyo systematic na paraan, and we're going to immerse ourselves, no, especially here in qualitative research, tayo yung sabi nga tayo yung research instrument. Tayong mga researcher, yung research instrument, no, main research instrument dito sa ganitong klaseng approach, qualitative approach. Okay? So if we're going to combine those three, saka natin ma-form yung tinatawag na research. Okay? Okay. So let us ask again, what is research? Sabi natin kanina, if you're going to combine the ideas based on inquiry, investigation, and immersion, then the concept of research comes in. So research is systematic, no? Let's wrap up lang. Systematic and objective creation of knowledge. Objective, ibig sabihin ng objective ay based on facts, no? Ayan, nakalagay na pala. So, systematic, ibig sabihin, meron tayong method, procedure na sinusundan, scientific method ito. At kapag sinabi nating objective,
we are going to based on facts, no bias, and all angles are presented. And third, knowledge creation, no, we are going to create, let's say, new knowledge, no, mga bagong foundation dun sa field na meron kayo. No? So, yun yung definition natin ng research. Okay? Alright. Ano ba yung mga purpose ng research? Para saan ba? Ba't nagre-research tayo? No? Ano ba yung mga dahilan, no? Bakit nagre-research tayo? So, una, to describe the current phenomena, no? Para ma-describe natin, ma-explain natin, ano bang meron ngayon? No? Bakit ba nangyayari to? No, halimbawa, may mga nagsasabi, no, or may mga researches din tayong nababasa na mas matatalino daw yung mga babae sa English compared sa math, and then yung mga boys naman, mas matatalino naman sila sa math compared naman sa English. So yun yung phenomenon na yun, actually pwede siyang maging based on research nga kasi according to several studies. Pero pwede natin siyang gawing question ulit, no? Bakit siya nangyayari? Bakit ba ganon? No, anong reason? Pwede natin siyang i-describe, pwede natin i-explain, no, by the use of research. Okay? And then second, to predict possible future outcomes, no, para makita natin ano yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap, no? Definitely quantitative research yung approach kapag ito yung objective natin, no, para malaman yung mga susunod na data. No, kung familiar kayo dun sa mga trend, no, yung mga trend, yung mga paakyat, yung graph, no, pababa. So yun, mostly sa quantitative research, ganun ang ginagawa, and isa sa mga pwede mong ma-explore ay kung ano yung mga mangyayari or yung susunod na data sa mga susunod na taon, no? Something like that. Okay? Then pangatlo, to explore new knowledge and information. Sabi natin kanina, pwede tayo makapag-create ng mga bagong information na hindi pa na-discover, no? Ma-uncover natin yung mga bagong information, no, na okay, kaya pala ganyan, no? Kaya pala ganito. No, yung mga question natin na parang hindi natin talaga alam or never pang nasasagot, by the use of research, masasagot na natin siya, no? Then pang-apat, to innovate programs and products, yan, especially sa STEM, no, STEM research. Yun yung isa sa mga goal ng research pagdating sa science, na makapag-innovate, propose ng mga bagong projects, mga bagong programs, mga bagong products, no? Ang tawag sa kanya ay applied research mostly, no? Para magamit, mas mapadali yung buhay natin, no? So, isa sa mga gusto ko sigurong i-share sa inyo, pwede nyo i-search sa YouTube, no? Or sa Canvas, parang na-upload ko siya. Yung development ng blue na LED. Yan. Before, parang way back 1970 or 1980, ipanoorin nyo na lang, no? Medyo nakalimutan ko na. Based on the researchers or yung mga researcher nung panahon na yon sa field na to, sobrang imposible daw na magkaroon ng blue na LED. No? So, ang kulay pa lang ng LED before ay, sige nga, hulaan nyo. Ang kulay pa lang ng LED before ay red at green. Yan, di ba? Yung mga indicator, di ba? Pag full charge green, globe at red. Ganun yung ano dati. No? Ganun yung kulay ng LED. Okay? Sobrang imposible daw magkaroon ng blue. Pero pag na-uncover or na-discover yung blue na LED, marami na siyang mapaggagamitan at marami ng color yung magagawa, no? Dun sa LED na yon. Okay? So, may researchers before, no, na Japanese researcher
na hindi niya talaga pinagsawaan i-research yung blue na LED. Actually, it takes time na umabot ng 20 years, no? Almost more or less 20 years para mabuo niya yung blue na LED na perfect, no? Blue LED. At nung na-form niya, yon, sobrang, kumbaga, isa sa mga milestone dun sa field ng LEDs, no? Lighting, yung pagkakaroon ng blue na LED. So, simula noon, marami ng color ng LED yung na-form kasi parang yun na lang yung hinihintay. No? Yung blue na LED na yon. And yun, siguro kung wala yung blue na LED, wala tayo nung mga flat screen TVs, mga malalaking monitors, no? LED lights, yan. Yan. Yung mga white na LED lights. Okay? So, yun. Isa sa mga role, no, or goal ng research ay para makapag-innovate ng mga bagong products, no, na very useful sa mga susunod na pagkakataon or panahon. Okay? And lastly, to solve problems, no, in 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 a scientific method, no. Kasi madalas 'di ba sa tayo pag nagso-solve tayo ng problem, minsan litong-lito tayo saan tayo magsisimula. At least, no, kung marunong tayo ng research, ng procedure ng research, maintindihan natin, no, yung kahit simpleng problem lang na meron tayo, alam natin kung paano tayo mag start ano yung mga procedure na pwede nating gawin, no, ano yung mga pwede nating i-prioritize when it comes to solving problems. Okay? So, yun yung mga purpose of research, no? Okay. When it comes to importance of research in daily life, no, first one, research directs us to inquire about the right information by conducting further investigation of the actual condition. It leads us to be cautious in giving results and findings by proving lies and supporting the truth, no? Especially sa panahon natin ngayon na sobrang dami na ng what do you call this one? Fake news, no? Fake news, hoax, deep fakes, no? So, sobrang importante ng research kasi nagva-validate tayo, no? By the use of research, nava-validate natin kung yung information ba ay tama, no? Totoo. Okay? So, yan, no? At least, no, kung marunong tayo ng research or marunong tayo sa research, hindi agad-agad tayo basta napapaniwala ng mga fake news, no? Once na may dumating na information sa atin, bina-validate muna natin or kailangan muna nating i-validate, no? Matututuhan natin 'yan pag nasa RRL na tayo, no? Nagva-validate na tayo ng information. Okay? Alright. Pangalawa, research empowers us with knowledge and discovers new things and issues in life. It helps us solve problems on health, crimes, business, technology, and environment. Kagaya nga na sabi natin kanina, malaking bagay ang research sa pagsosolve ng problems, no? Sa kahit saang field. Actually, kahit nga yung mga basic problems na meron tayo in life, pag in-applyan natin ang procedure ng research, mas nakikita natin, no, na mas napapadali nating masolve yung mga problems. Okay? Research facilitates learning as an opportunity to share valuable information to others as a way of recognizing various concerns for public awareness, no? So, isa rin sa mga importance ng research ay eto, no, nagkakaroon tayo naging equipped tayo with some information, valuable information na dapat din natin, no, i-share sa iba. So, yon, isa yun sa mga importance ng research. Okay? So, I think that's it for that particular lesson. Here are the references, no, for that lesson. Okay? So, that's it. Thank you so much. Hopefully, marami tayong na nakuha, no, dun sa naging lesson natin. And sige, i-wrap up muna natin ng konti. Meron tayong tatlong terms kanina. We have immersion, we have inquiry, investigation, and immersion. And kapag kinumbay natin yung ideas ng tatlo, makukuha natin yung concept ng research. Okay? So, that's it.
pwede nyong i-review, no? Pwede kayong mag-recall, no? Pwede yung panoorin yung video ulit simula sa umpisa para at least mas maintindihan natin yung definition and importance of research in daily lives. Okay? So, thank you and that's it.